Walang takas sa mga otoridad ang isang Vietnamese na tulak umano ng ilegal na droga rito sa Pilipinas. Natuntun siya dahil naiwan niyang bag sa isang pampublikong sasakyan. Narito ang aking pagtutok. Sa isang kondominium sa Pasay, nadakip sa ikinasang entrapment operation ng NBI Dangerous Drugs Division ang Vietnamese na wanted sa pagtutulak ng iligal na droga. Nag-ugat ang operasyon makaraang bentahan ng dayuhang suspect ang isang undercover NBI agent ng party drug gaya ng ecstasy, ketamine at iba pa. This is also a rape drug. No? Kasi you won't remember anything that happened during the time you were under the influence of this drug. At para disimulado raw ang bentahan sa mga parokyanong pawang mga dayuhan din. Inilalagay niya dito sa mga teddy bear. Ito pa, marami pang nakakuha. Diyan na inilalagay so for delivery dun sa kanyang mga clients. Okay, so hindi mapupuna na akala'y nagbigay lang ng teddy bear. So yun ang modus operandi niya. Pagkatapos na siya imadakip, nag-apply sa korte ng search warrant ng NBI at nang ito'y maaprubahan. Ni-raid ng NBI ang condominium unit ng suspect at dito nakuha ang iba pang ebidensya. Millions ang amount ng ketamine and ecstasy ay natagpuan sa bahay niya. Unang na-monitor ng NBI ang suspect nang maiwan ito ang kanyang bag sa sinakyan niyang public utility vehicle. Nakuha raw ng driver ang bag at nang bulat-latin ito para alamin sana kung sino ang may-ari. Tumambad na mga party drug at iba pa. Approximately 48 grams of ketamine and 53 tablets of ecstasy tablet with estimated street value of more than $500,000. So since then, law enforcement agencies were out looking for this person. Tumanggi ang suspect na magbigay ng pakayag. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Samantala, pinangangambahang abutin pa ng isang linggo bago humupa ang baha sa Kalumpit, Bulacan. Ang latest doon tinutukan live ni June Veneracion. June? Connie, halos lahat ng 29 na barangay dito sa bayan ng Kalumpit sa Bulacan ang apektado ngayon ng matinding pagbaha. Nandito kami ngayon sa entrada ng magkakatabing malalaking private subdivision. Dito, kahit saan kami tumingin, halos wala kami nakikitang lupa. Wala na ang bagyong Karina na nagpalakas ng habagat, pero hindi pa rin humuhupa ang bahang iniwan nito dito sa Kalumpit. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente na hindi lang mga gamit ang itinaas, pati mga alagang manok inilagay sa bubong. Nilalagay po minsan, pagka malulunod sila ron, hindi po sila makapanginain. Kaya po nilalagay po namin, binubuhat namin dyan. Tapos paparabulan na lang po namin sa ibabaw ng pagkain. Kung meron kang sasakyan, lugi ka rito. Kaya ang iba, bangka ang nakaparada sa bahay. Nung nabili namin to, bali 7,000. Yun. Ito mo 7,000 po ilang taon na to. Siguro mga nasa 9 years na. Sulit na sulit na. Sulit na. Walang sinino ang baha kahit mga taga-private subdivision. Kung sa mga nakaraang pagbaha, meron pang lupang makikita sa kanilang lugar. Ngayon, puro tubig na. Sa dulo. Hirap siya na na-stop na gagawin. Na nakakapagtrabaho ng maayos. Dahil hirap ang mga sasakyan sa taas ng baha, pati lawn tractor ginagamit na para masakyan ng mga residente. Yun man lang makatulong po sa kanila sa paglabas-pasok. Ang mga eskwelahan, kung hindi lubog, ginagamit na evacuation center. Kaya walang katiyakan kung kakayanin bang magbukas ng klase sa Lunes. Nasa mahigit 127,000 ang apektadong residente sa Kalumpit. Sa ngayon po, halos lahat talagang lumubog, 29 barangay. Lalo na yung mga subdivision ngayon. Ito po medyo matagal kasi nga kasabay ng high tide. Yung high tide, nandiyan na talaga yan eh. Dahil catch basin ng bayan ng Kalumpit, naging parte na ng buhay ng mga taga rito ang baha. Palayan talaga itong aming kinatatayuan pero kita nyo naman ngayon, naging instant na swimming pool para sa mga bata at iba pang residente nitong barangay Sapang Bayan dito sa Kalumpit, Bulacan. Epekto ito ng mga matinding pag-ulan na sinabayan pa ng high tide at pagpapakawala ng tubig ng dalawang dam, yung Ipo Dam at Bustos Dam. Kaya yung mga taga rito, tingnan nyo naman, meron silang bagong libangan.
Sa bayan naman ng Hagonoy, sa gitna ng baha, natuloy pa rin ang prosesyon para sa piyesta sa lugar. Sa taya ng Kalumpit Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ay baka umabot pa ng 1 linggo bago tuluyang mawala ang baha sa mga apektadong lugar dito. Balik sa Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Dahil sa lakas ng agos ng Marikina River kung kaya natanggal sa pagkakaangkla ang isang barge na bumangga sa iba pa bago inanod sa isang tulay sa Pasig. Yan ang lumabas sa investigasyon ng DPWH. Kung may sasalba pa ang tulay, alamin sa pagtutok ni Mariz Umali. Kung paano humantong sa pagbangga ng mga barge na ito sa F. Manalo Bridge sa kasagsagan ng malakas na pag-uulan nitong Miyerkules, nabigyan linaw sa patuloy na investigasyong isinasagawa ng DPWH sa insidente. Sa location map na ipinakita sa GMA Integrated News, makikita ang orihinal na pwesto ng mga barge. Pero bandang alas 3:30 ng hapon nitong Miyerkules, nang lumaki na ng husto ang tubig sa Marikina River, natanggal sa pagkakaangkla ang barge number 20 na bumangga naman sa barge number 18. Nagkaroon parang bowling type or yung chain reaction, nabangga yung isa and then dun sila gumalaw. Noong mga sandaling iyon daw ay may mga tauhan pa ng contractor ang nakasakay sa mga barge. Pero wala na ring nagawa sa bilis at lakas ng agos ng tubig sa Marikina River. Kahit na anong gawin nating timon doon, dahil nga barge lang siya, wala siyang engine na to move by itself. So nadala lang siya. Buti na lang nakaligtas lahat ng sakay ng mga barge. Pero sa kasamaang palad, malaking pinsala ang idinulot sa F. Manalo Bridge na bukod sa mababa ay matanda na rin. Sa ngayon nakahambalang pa rin sa ilalim ng Circulo Verde Bridge ang barge number 20, habang ang ilang tugboat ay nakataob na. May kinontrata na raw na salvage team ang contractor ng DPWH para hilahin na ang mga nakahambalang pa ring mga barge na ito at tanggalin ang mga debris sa lalong madaling panahon. Dahil lubha raw itong delikadong manatili rito, lalo na oras na muling umulan at lumakas ang agos ng tubig. Lalo na matotal damage nila yung tulay, isa yon. Pangalawa, pwedeng pag gumalaw sila, definitely tatama na naman sila dun sa mga barge na naka-steady na dun sa yung mga nakalubog na. They're racing against time. Base naman sa pagsusuri ng DPWH, posible pa raw maisalba ang F. Manalo Bridge para muling madaanan ng mga motorista. Kailangan siya maging passable as soon as possible. Yung approach ang medyo critical na kailangan naming i-secure. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Not all superheroes wear capes dahil ang iba ay superstars. Tulad ni Marian Rivera at Dingdong Dantes na nag-donate ng relief pack sa GMA Kapuso Foundation para ipamigay sa mga nasalanta ng masamang panahon. Nag-volunteer naman sa pagre-repack ang ilang Sparkle Stars. Makichika kay Lars Santiago. Muling inilabas ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang kanyang inner Darna. Buong lakas niya kasing binuhat ang ilang relief packs na inihanda ng kanyang pamilya, mga kaibigan, sponsors at ilang donations para ipamigay sa mga kapusong naapektuhan ng masamang panahon. Kasama ni Marian na dumating sa warehouse ng GMA Kapuso Foundation kagabi ang mister na si Dingdong Dantes. Sinabi ni Yan na mahigit 700 bags ng relief goods ang kanilang nairepack. Bukod sa mismong si Marian ang namili ng ilang pagkain, tumulong pa sa pagbabalot ang kanilang anak na sina Zia at Sixto. Maraming salamat dun sa mga na nagbigay para at least makakalap kami ng ganung kadaming bag para maibigay natin at ma-distribute natin sa mga kababayan natin. We decided to turn over everything dito sa GMA Kapuso Foundation kasi alam naman natin na GMA Kapuso Foundation isa parati sa mga nauuna pagdating sa mga sites, sa mga ganitong klaseng mga sakuna. Ngayong umaga naman, nakiisa rin sa pagre-repack ng relief food si Bianca Umali. Nung nakita ko nga po na kailangan po talaga ng mas marami pang tulong at sa pag-repack para po sa mga nabagyo nitong kanina, hindi po ako nagdalawang isip. Nakasama ni Bianca sa pag-repack ang kapwa Sparkle artists na sina Jeric Gonzalez, Aaron Villena
at singer at Army Reservist na si Ronnie Liang. Maaga namang dumating kaninang umaga ang ilan sa Sparkle Young Stars sa pangunguna nina Sofia Pablo at Allen Ansay. Nakasama nila sina Bruce Rowland, Anjay Anson, Edgar Allan Guzman, Shaira Diaz, Martin Del Rosario at Roxy Smith. Para sa GMA Integrated News, OR Santiago, nakatutok 24 oras. Sa tindi ng bahang idinulot ng masamang panahon nitong Miyerkules, hindi yan maiwasang ikumpara ng iba sa Bagyong Ondoy. Sabi ng Pag-asa, sa loob ng 6 na oras, mas marami pa ring ulan na dala ang Ondoy na umabot sa mahigit 300 mm kumpara sa 207 mm. Pero tumagal pa ng hanggang 18 oras ang kasagsagan ng ulan ng habagat nitong Miyerkules, kaya halos pumantay sa buhos ng Ondoy. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa tindi ng mga pagbahang idinulot ng habagat na pinalakas ng Bagyong Karina, hindi maiwasan ng marami nating kababayan na maalala ang mga dating sungit ng panahon na nagsilbi nilang bangungot. Sa Barangay Rojas sa Quezon City, kung saan abala na sa paglilinis ang mga residente, may naalala si Emmanuel na 60 taon nang nakatira dito. Naulit eh. After ng habagat, eto na naman. Before Ondoy, wala kang nararamdaman? Bakit po kayo na Hindi naisip ko ng... Sorry. Parang nagmimemori sa inyo. Ikatlong beses na raw niya itong naranasan sa kanilang lugar. Una, Ondoy, habagat, tapos ito. Na-monitor ng Pag-asa Regional Services Division ang ulan gamit ang instrumentong tipping bucket kung saan naiipon ang ulan. Nakakonekta ito sa tipping bucket recorder na sumusukat sa naipong ulan. Kaya siya tipping bucket, nagtitip. So parang siso. Now, pag na-meet niya yung 0.5 precipitation, amount of precipitation sa isang bucket o isang dito sa container na to, magtitip siya. 8 a.m. pa lang, malakas na po yung ulan eh. Bali, kung babasahin pa natin dito, yung hourly po natin, nung 9 a.m., 78 na agad siya eh. So, sobrang lakas ng ulan nga po natin. Nagpatuloy po siya hanggang hapon na po, mga 5 p.m. po. Nang ikumpara ng Pag-asa ang Karina at habagat sa pananalasa ng habagat noong 2012 at sa Bagyong Ondoy noong 2009, etong si Karina, pwede natin i-compare sa nangyari noong 2012. So, si Karina in around 18 hours nakapag-produce siya ng around 300 plus millimeters of rain, katulad nung nangyari nung habagat noong 2012 po. Si Ondoy, in a span of 6 hours, nakaproduce siya ng 300 millimeters of rain. So, parang nangyari short amount of time tapos napakataas yung naproduce. Kung nangyari na pala dati, bakit tila nasurpresa pa rin ang marami? Ayon sa Pag-asa, naglabas naman sila ng kaukulang advisory ilang araw bago ang tuloy-tuloy na ulan. Paliwanag din ng Department of Science and Technology, ang ulang dala ng habagat o monsoon hindi madaling i-predict. Ang pag-eksakto ng prediction ng rainfall pagdating ng habagat, according to Pag-asa, ay mahirap kumpara sa rainfall na dala ng bagyo. Ang threshold po na nakikita natin pagdating sa mga posibleng pagbaha ay nasa 100 millimeters of rain. Pwede na bumaha ang magka-landslide. Kaya kung dumoble pa, lalong siguradong may baha. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Di lang bumabara at nagdudulot ng baha, inaabot din ng 1,000 taon bago matunaw ang styrofoam. Para babawasan ang mga yan, may alternatibong dinevelop ang isang grupo sa Cebu na gawa sa balat ng nyog. Tara, let's change the game! Sa isang islang pantropiko gaya ng Pilipinas, sagana ang mga duck coconut nut. Meron lang naman tayong 350 million na puno ng nyog sa bansa. Kaya ang Pilipinas, second largest producer lang naman ito sa mundo.
Tree of Life maituturing ang coconut sa dami ng pwedeng paggamitan nito. Ang ating innovation today, pwede ring eco-friendly alternative sa styrofoam. Binisita namin ang Lamak Coco Hub ng Cebu Province, kung saan dinadala halos lahat ng niyog sa kanlurang bahagi ng probinsya. So bali dito, pag dumadating yung isang buong coconut, pinaprocess namin siya lahat. So walang nasasayang. Ang balat ng niyog napupunta sa Fortuna Cools para gawing biodegradable coconut fiber insulators. Nabuo raw ang ideya nang sumali ang grupo sa United Nations Development Program Ocean Challenge noong 2020. Na ang layunin, mabawasan ang plastic waste sa karagatan. Ang na-encounter namin, isa sa pinakamalaking pollutant talaga is yung tinatawag natin na styrofoam. Hindi kasi siya nare-recycle and it's very toxic sa ocean environment natin. Kaya ang kanilang winning pitch, palitan ng styrofoam coolers with a biodegradable one. The coconut itself has a natural insulation, kaya kahit sobrang init ng araw, pag binuksan mo yung buko, malamig pa rin yung water niya. Nandito tayo sa step number 1. Pagkatapos i-dump yung mga coconut, unang pinaghihiwalay ang mga parte ng nyog. 15,000 ade. Wow. Every pieces coconut, yeah. Ang coconut meat mapupunta para sa coconut oil. Habang ang balat, papatuyuin at saka ilalagay sa decorticating machine para paghiwalayan ang fiber. Susunod na step, dito tayo sa sifting machine kung saan paghihiwalayin pa natin ng mas mabuti yung husk bubuin na natin yung mga fabric ng coconut husk hanggang sa makaabot sa stitching machine at ilalagay sa heating machine. Pero bukod sa environment friendly, mas matibay at mas effective din ang coconut insulators kumpara sa styrofoam. Dagdag kita pa para sa coconut farmers. Ngayon, pinag-aaralan na nila ang iba pang pwedeng paggamitan ng coconut insulators. There you have it mga kapuso, a game-changing innovation na makakatulong sa mga coconut farmers at may potensyal na magkaroon ng mas malaking impact para sa kalikasan. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Iminungkahi ng bagong Pangulo ng PDP laban ni si Senator Robin Padilla ang pagbibitiw sa partido ni Senator Francis Tolentino. Ang sagot ng huli sa pagtutok ni Mark Salazar. Mula sa pagiging Executive Vice President ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP, ang partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nanumpa nitong Miyerkules si Senador Robin Padilla bilang Pangulo ng partido. Isang araw makalipas nito, hiningi ni Padilla ang pagbibitiw ng kapartidong si Senador Francis Tolentino, hindi lamang bilang PDP Vice President for Luzon, kundi pati pagiging miyembro ng partido. Sa isang pahayag, sinabi ni Padilla na sa ganitong paraan, matututukan ni Tolentino ang kanyang dagdag na tungkulin bilang Senate Majority Leader. Sa pamamagitan nito, maiiwasan daw ang pagkwestiyon sa kanilang pagiging patas sa pagtugon sa mga issue, maipapakita ang pagiging independent ng partido at makakaiwas sa pagkwestiyon kaugnay sa mga usaping politikal. Matatandaang nitong Mayo, umupo bilang bagong Senate Majority Leader si Tolentino kasabay ng pag-upo ni Senador Chis Escudero bilang bagong Senate President. Tugon ni Tolentino kay Padilla, wag daw munang pag-usapan ang politika sa panahong ito. Mas mainam aniyang magtulungan muna sila para mapadali ang pagbangon ng mga nasalanta. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.